Sa nakaraan ng ating video, ay sinabi ng babaeng ito na magmula umano ngayong araw, ay mawawala na ang orihinal na makakapangyarihang 9th grade families, matapos nilang makita ang mga nakakabatang henerasyon ng 9th grade families, na kasalukuyang bihag ng mga Imperial Dragon Guards. Samantala habang patuloy nga sila sa paglalakad, ay napapatanong ang lalaking ito sa kung ano na daw ang nangyayari sa Looniverse, at kung saan daw kaya galing ang madaming Stage 1 cultivator ng Imperial Dragon Guards, gayon na din ang mga Stage 1 nilang kabayo. Sabay tanong na din, kung paano daw kaya natuklasan ng mga Imperial Dragon Guards, ang ruta na kanilang tinahak sa pagtakas dito sa Royal Capital. At nagkaroon nga ng konting flashback, kung saan ay nakita ni Shu ang isa sa mga young lord ng noble family na paalis, at dito ay nakumpirma nga niya ang impormasyon na binigay ni Xiao Mings, kung saan ay pinapaalis ng mga noble family dito sa Royal Capital, ang mga batang henerasyon ng kanilang pamilya, upang hindi maubos ang kanilang mga direct descendants. At kahit nga daw wala namang magiging epekto sa sitwasyon, ang buhay o kamatayan ng mga noble families at descendants nila, ay hindi pa din niya bibigyan ng pagkakataon ng mga ito upang tumakas, at dapat nga daw, ay naisip na nilang maaapektuhan talaga ang mga buo nilang pamilya, nung nagpadala sila ng mga sundalo upang labanan ang hukbo ni Shu. Sunod ay gumawa nga siya ng isang portal, at dito ay sinabi ng ating bida na oras na nila upang magningning, at ang ruta nga daw ng mga tumakas mula sa noble families, ay ibibigay sa kanila ng ating bida, sabay sabi na habulin nila at huliin ang lahat ng mga tumakas. Agad nang umalis sila Zhang ayon na din sa utos ng ating bida, at makalipas lamang ang ilang sandali, ay makikita natin ang mga karwaheng ito na lula ng mga young lords ng noble family. At habang patuloy nga ang kanilang paglalakbay, ay biglang may naramdaman si Li Fanfeng, at kasunod nga nito ay ang naganap na pagsabog sa kanilang karwahe. Pero mabilis naman itong nakalabas sa kanyang karwahe, at agad nga niyang tinanong kung sino umano sila, at kung bakit bigla na lang silang umatake, at sinabi nga ni Zhang, na ayon umano sa utos ng kanyang hari, ay kailangan niyang ibalik sila Li Fanfeng sa Royal Capital at huwag hayaan na makatakas. Pero biglang ang nagdilim ang mukha nito, at sinabi na kahit umano hindi niya kilala ang mga nasa harapan niya, ay masyado silang mga arogante. Sabay tanong sa kanyang sarili kung sino ba sila, at kung bakit daw puro sila Stage 1 cultivator, at maging ang mga kabayo at sandata nga daw nila, ay mukha ding malalakas, kaya muli ay napapatanong siya, kung kailan pa nagkaroon ng ganito kalakas na hukbo dito sa Looniverse. Sunod ay naglunsad nga siya ng isang malakas na pag-atake patungo kila Zhang, kasabay ng paglundag niya palayo, pero hindi nga nagpatinag si Zhang sa ginawa niyang pag-atake, kung saan ay madali itong nadepensahan ng kanyang black armor. At dito nga ay naisip nito, na hindi umano niya inaakala na ang black armor nilang mukhang pangkaraniwan lamang, ay hindi pala pangkaraniwan ng lakas, sabay ulit sa salitang black armor ng patanong. At na-realize nga niya, na ang mga nasa harapan niya ay ang mga naka-black armor, na nangwasak sa buong Liujian Pass ng West State, kaya naman nanlaki na lang din ang mga mata niya sa gulat, at agad na sinabing kailangan na nilang tumakbo, dahil ang mga umatake sa kanila, ay ang mga elite na sundalo ng Imperial Dragon Guards. Pero muli ay nagulat na nga lang din siya, dahil ang lahat ng kanyang mga kasamahan ay nahuli na nila Zhao Shuai. Agad na ding nagtungo sa kanyang likuran si Zhang, na biglang nagliwanag ang mga mata, at pinasipa sa kabayo ang kanyang likuran, dahilan upang masuka siya ng dugo at mabilis na bumagsak. At matapos nang mawala ang mga alikabok, ay nakatutok na sa kanya ang mga talim ng World Tide na espada ni Zhang, kaya naman hindi na niya nakuha pang bumangon o gumalaw man lamang. Matapos nito, ay sinabi nga ni Zhang na maswerte pa din daw sila, dahil ang kanyang hari ay walang intensyon na ubusin ang mga noble family ng Royal Capital, kaya mas mainam kung sumuko na lang siya, at agad na nilagyan ng selyo sa kanyang leeg. Samantala sa kasalukuyan nga, ay naisip umano nito nung una, na magiging kahiyahiya ang Li family nila pag nalaman ng lahat na nahuli siya, pero matapos na daw niyang makita ang mga young lords ng ibang pamilya, ay siguradong hindi lang siya ang mapag-uusapan ng mga tao. Pero hanggang ngayon nga daw, ay hindi pa din siya makapaniwala na ang Imperial Dragon Guards, ay mayroong halos 60 na Stage 1 cultivator, at mukhang masyado nga daw nilang minaliit ang Imperial Dragon Guards ng ating bida. At dito nga ay agad na napag-usapan ng mga tao ang kanilang bihag, kung saan ay agad nga din nilang napansin ang tatlo umanong mula sa Li family, at isa nga daw sa kanila ay si Li Fanfeng, na nagkaroon ng echo of force na maririnig sa layo ng 15 kilometro.
Kaya kung hindi lang daw dahil sa kapalaran nilang maging bihag ng mga Imperial Dragon Guards, ay sigurado umano na magiging isang maestro level si Li Fanfeng pagdating ng panahon. Sabay sabi na sayang umano, dahil ang talentadong tulad ni Li Fanfeng, ay mamamatay lamang sa mga kamay ng Imperial Dragon Guards, kaya napakasaklap umanong trahedya nito para sa Li family. Pero sinabi naman ni Zhang, na si Li Heitan umano ay inabot ng 16 na kilometro ang kanyang Echo of Force, kung saan ay nagdulot pa ng Heavenly Tribulation ang kanyang pag-breakthrough sa Stage 1, kaya ang sinasabi umano nilang prodigies ng Royal Capital, ay walang-wala kung ikukumpara kay Heitan. At dahil napag-usapan ang Echo of Force, ay tinanong ni Zhao Shuai kung ilang kilometro daw ang inabot, ng tunog ng Echo of Force ni Zhang, na agad nagdilim ang buka at tumulo ang pawis. Sunod ay sinabi nito na naghihintay na umano ang kanilang hari sa kanila, kaya tama na umano ang usapan sa mga walang kwentang bagay. Pero biglang ang lumapit sa kanya si Dong Ye na masyado ang tawa, habang sinasabi na kung tama umano ang kanyang pagkakaalala, ay 15 kilometro lang ang layo ng inabot ng Echo of Force niya, sabay tanong kung hindi daw ba ang ibig sabihin nito, ay mas mababa din ang talento niya kay Heitan. At bigla nga itong namula sa galit, at sinabi ng paulit-ulit na layu-layuan daw siya ni Dong Ye. Samantala ilang sandali pa nga ang nakalipas sa Peach Blossom Hall, ay narinig ng mga ito ang mga mabibigat umanong yapak ng kabayo, at naisip na nila na ang maglalakas loob lang na pumasok ng Royal Capital, habang sakay ang kanilang mga kabayo, ay walang iba kundi ang Imperial Dragon Guards. Na agad binuksan ang pintuan ng Peach Blossom Hall, at hinagis papasok ang mga anak at descendants ng family head ng mga noble families, at agad nang lumapit ang mga ito sa mga miyembro ng kanilang pamilya, habang sinasabi na lahat umano sila ay nahuli. Dito ay tinanong ng ating bida, kung sinusubukan ba nilang patakasin ang mga miyembro ng kanilang pamilya, pero ang mundong ito nga daw ay pagmamay-ari niya, dahil siya ang hari sa mundong ito. At ang lahat nga daw ng nasa ilalim ng kalangitan ng Luniverse, ay pagmamay-ari din ng kanilang hari o ating bida, sabay tanong kung saan nila balak tumakas at magtungo sa mundong ito, at dito nga ay hindi sila makapaniwala, na tinawag ni Shu ang kanyang sarili bilang hari. Hindi nga makapagsalita sa gulat at takot ang babaeng ito, matapos sabihin ni Shu na siya ang hari ng Luniverse, at nakilala nga din niya si Zhang, na dating commander umano na direktang naninilbihan sa dati nilang hari. Sabay tanong sa kanyang sarili, kung nakita na daw ba ni Song Changying si Zhang, pero sinubukan pa din niyang lumaban, at kung namatay daw ba siya nang dahil sa kanyang katangahan at hindi pagsuko. Sabay sabi ding napakatanga umano ni Song Changying, si Song Changying ay ang commander ng Song family na pinatay ni Sun Zaiwen. Matapos nito ay agad nga siyang nagtungo sa ating bida, at mabilis na lumuhad kasabay ng pagtawag niya kay Shu bilang Your Majesty, at pakiusap na wag siyang patayin ng ating bida. Na-realize nga ng babaeng ito na wala ng ibang paraan, kundi lumuhad at magmakaawa na lang sa kanilang hari o ating bida, dahil kung hindi nga daw niya gagawin ang bagay na ito, ay siguradong mauubos at papatayin ng ating bida ang buong Song family nila. At kahit nga hindi alam ng mga noble heads kung ano-ano ang mga tunay na pangyayari, at kahit pa hindi nila matanggap ang resulta ng lahat ng kanilang ginawa, ay realidad na mismo ang nagsalita, na kailangan nilang lumuhad at magmakaawa sa ating bida para sa kanilang mga pamilya. At dahil nga sa pinangunahan na din ng Song family head ang pagluhod at pagmamakaawa, ay walang nang nagawa ang iba pang mga family heads, kundi lumuhad at magmakaawa na lang din sa harapan ng ating bida, upang hindi sila patayin ni Shu o ang kanilang mga pamilya. Pero tinanong lang naman ni Shu, kung alam daw ba nila ang mangyayari sa kanila at sa kanilang pamilya, pag sinubukan nilang magtraidor o gumawa ng anumang rebelyon, matapos ng pagluhod at pagmamakaawa nilang ito ngayon. Pero sinabi naman nito, na kung mayroon umano silang hindi sasang-ayunan na nais ng ating bida, ay handa silang magpatapak sa mga kabayo ng Imperial Dragon Guards ni Shu, hanggang sa madurag ang lahat ng kanilang mga buto, at habang nanginginig nga silang lahat sa takot, ay nanatili namang tahimik si Shu. At dito nga ay hindi din makapaniwala ang mga Confucians, na ang mga family head umano ng 95 noble family ng Royal Capital, ay nananatiling mapagmataas at nangingibabaw sa loob ng ilang libong taon, pero ngayon ay wala silang magawa kundi gumapang sa harap ni Shu, at magmukhang mga tapat na aso. Pero ang ipinagtataka nga nila, ay ang tunay umanong pagkatao ng ating bida, at kung kailan pa siya naging kwalipikado, upang tawagin niya ang kanyang sarili na hari ng Luniverse. Samantala,
Tumayo naman si Shu sa kanyang upuan at sinabi na mayroon siyang kailangang linawin, dahil ang mga sundalo nga daw niya, ay hindi na nila dapat pang tawagin na Wui Army o Imperial Dragon Guards, dahil sila ang mga Yulong Bantshen. At habang tahimik at nakangiti nga ang mga sundalo ng ating bida, ay laglag pa nga naman ang mga Confucians at scholars, gayon na din ang mga noble lords na hindi makapaniwala sa sinabi ng ating bida. Samantala, hindi na nga din daw sila magtataka ngayon, kung bakit ang mga bandido na dating Stage 5 at Stage 6 cultivators, na hindi na inaasahang tumaas pa ang cultivations, ay biglang naging mga Stage 1 at Stage 2 cultivators matapos ang isang taon. At nalagpasan nga daw nila ang limitasyon ng kanilang cultivations, dahil sila pala ang Yulong Bantshen, at tanging mga Yulong Bantshen lamang, ang makakagawa ng ganito kahanga-hangang bilis ng cultivations. At matapos ngang sabihin ni Shu ang salitang Yulong Bantshen, ay tila pinakita o pinaalam na umano nito ang buong katotohanan, dahil ang Yulong Bantshen nga daw, ay ang siyang simbolo ng kaluwalhatian ng dating hari na si Lu Shen, at siya ding simbolo ng ganap na kapangyarihan at katapatan. At kung hindi nga daw na reincarnate si Lu Shen, o ang dating hari sa katauhan ng ating bida, ay walang sino man ang gagamit ng pangalan na yun. Dahil isa umanong espesyal na pangalan o titulo ng hukbo ng hari ang Yulong Bantshen, na alam at kilala ng lahat ng taga-Luniverse. Isa pa ay naninilbihan nga din daw si Zhang sa ating bida, at si Zhang nga ay kilala ng lahat bilang commander ng hukbo ng dating hari, at mukhang ang katapatang pinapakita nga daw ni Zhang sa ating bida, ay walang pinagkaiba sa katapatan niya sa dating hari. At dahil nga sa nakatitig sila kay Zhang, ay bigla ding napatingin si Shu sa kanya. Habang tinatanong ang kanyang sarili, kung si Zhang daw ba ang basehan nila, upang mapatunayan ang pagkatao ni Shu, at makumpirma na siya nga ang reincarnation ng dating hari. Sunod ay agad na nga lang ding umagas ang luha ng lalaking ito, habang napapatanong sa kanyang sarili kung ano na ang gagawin nila, dahil ang kanilang pamilya nga daw, ay nagpadala ng hukbo upang labanan ang Yulong Bantshen, sabay tanong kung may hari daw bang mapapatawad, ang kataksila ng mga noble family sa kanya. Pero kahit palagpasin nga daw ng ating bida ang kanilang mga nagawa, ay siguradong hindi naman ito mapapalagpas ng mga taong malapit sa kanya, dahil ito umano ang hinahanap na oportunidad ng mga tapat na taga-silbi sa hari, upang makatulong sila na mabawasan ang kanyang mga alalahanin. Tulad na nga lang daw ng nangyari kay Zeshou dati, si Zeshou ay isang pangkaraniwang opisyal ng West State, na aksidenteng nakapagsalita ng laban sa Celestial Emperor na si Duan Mo. Pero kahit hindi na daw ito pinansin ni Duan Mu Huangqi noon, ay inubos pa din ng kanyang mga tapat na tauhan ang buong pamilya ni Zeshou, para lamang mapagaan ang loob ng Celestial Emperor na si Duan Mu Huangqi. Dahil dito ay nasabi na lang nila, na ang mga taong tulad umano nila ay tila buhay kung titignan, pero ang totoo ay patay o mamamatay na din sila, sabay tanong kung mauubos na daw ba ang mga noble families, matapos makabalik ng Divine King's Palace ang ating bida. Samantala, makikita naman natin ang madilim na mukha ni Shu sa mga noble lords, pero sa totoo lang ay masaya ito dahil sa mga binibigay nilang negative points, kung saan ay hindi nga daw niya inaasahan, na ang Yulong Bantshen palang pangalan ng hukbo ng dating hari, ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Na-realize nga din ni Shu, na masyado daw pala ang takot ng mga ito sa Yulong Bantshen, dahil matapos nilang marinig ang mga salitang yun, ay maya't maya ang pagbibigay ng bawat isa sa kanila ng negative points, at kung alam nga lang daw niyang mangyayari ito, ay dapat dati pa lang ay ginamit na niya ang pangalan ng hukbo ng dating hari. Kung sana lang ay pinaalam ko na ito dati sa buong universe, edi mas madaming negative points pa sana ang na-earn ko noon, wika pa nga niya sa kanyang sarili, sabay sabi na oras naman na daw para harapin niya ang mga scholars ng Royal Capital. Samantala naisip naman ng mga Confucians, na ayon sa mga noble lords umano, ay si Lu Shu ang dating God King nila o reincarnation nito. Pero bakit daw kaya niya pinamigay ang mga librong hawak nila, na makakasira sa kanyang reputasyon? Isa pa ay ang ating bida nga daw ang God King, kaya naman umano siguradong totoo ang nilalaman ng mga librong binigay niya sa kanila, at hawak mismo nila ang magpapatunay, na bigla silang kinilabutan sa gulat, matapos maglinis ng plema si Shu sa kanilang harapan. Dito nga ay sinabi din ni Shu na pwede na umano nilang ipagpatuloy, ang pag-uusap nilang natapos kanina, at yun nga ay patungkol sa usapan nilang pag-plagiarist o kopya ng mga tula ng dating hari. Pero bigla namang nagulat ang ating bida sa kanilang naging reaksyon,
dahil bigla ngang lumuhad ang mga confusion sa kanyang harapan, at sinabi na ang God King umanong si Lu Shu, ay ang embodiment ng lakas ng loob o salitang lakas ng loob, dahil nakaya niyang aminin ang pagkopya niya sa mga tula mula sa ancestral land. Agad na ding sinabi ng isa na tama umano si Tandang Zhang, dahil walang sino man ang katulad ng ating bida ang may lakas ng loob, upang aminin at tanggapin ang kanyang pagkakamaling nagawa. Habang ang isa naman ay sinabi na hindi lang umano siya basta umamin, kundi pinaalam pa niya sa buong mundo ang pagkakamali na kanyang nagawa, sabay iyak ng dahil sa paghanga niya sa ating bida, at talaga umanong walang ibang hari ang makakatumbas sa kanya. At mukhang hindi nga din matutumbasan ang inis nito sa kanyang sarili, dahil masyado umano niyang minaliit, ang abilidad ng mga Confucians o scholars na mangbola ng kanilang hari, at kahit umano nakikita na nila sa mga librong binigay niya, ang pagkawasak ng kanilang pinaniniwalaan, ay kaya pa din nilang pilitin ang kanilang mga sarili, upang magbigay ng mga papuri sa ating bida. At kung ipagkakalat nga daw nila ang katotohanan ito, nang may kasamang pagpapapuri sa ating bida, at dahil na din sa mga utak ng tagal-universe na madaling bumaliktad, ay maaari umanong wala ng ma-earn na negative points si Shu, at puro papuri na lang din ang marinig niya sa lahat ng tao. Sabay sabi na ang plano daw talaga niya, ay ilabas ang katotohanan na puro kopya lamang ang mga tula ng dating hari, upang isumpa siya ng mga tao, at magalit ang lahat ng mga ito sa kanya, nang sa ganun ay maka-earn siya ng limpak-limpak na negative points. Sunod ay sinabi ni Shu, na ang pinakaayaw daw niya sa lahat ay ang binobola siya ng mga tao, kaya naman biglang natahimik at nakaramdam ng takot ang mga ito. At bigla nga ding nagdilim ang muka ng ating bida, matapos niyang marinig ang tanong ni Heitan kay Zhang, kung bakit umano nagiging sunere o malupit sa kanila si Shu, dahil ang alam na daw niya ay natutuwa ang mga tao, pag binobola siya ng iba. Sunod ay nanginginig naman ang tuhod ng lalaking ito, habang sinasabi na masyado umanong mapagkumbaba ang ating bida, at malakas nga daw ang kanyang loob upang harapin ang kanyang pagkakamali, kaya sadyang hindi matutumbasan ang kanyang pagkatao, at mula sa araw na ito ay ang ating bida na daw ang ituturing niyang guro, kaya naman lalong nabaliw si Shu. At bigla nga ding nagningning ang mga mata nila, hanggang sa lahat nga sila ay nagluhuda na din sa harapan ng ating bida, kaya naman lalong nainis si Shu at biglang pinapalayas si Heitan sa kanyang tabi. Pero tamang nood nga lang sa mga kaganapan si Xiaoyu, at si Carol na napapatanong sa kanyang sarili, kung ginagawa daw ba ito ng ating bida, para hindi na sila mabulagan pa sa pagsamba sa God King nila, pero bakit daw kaya nais ni Shu na mangyari yun? Hanggang sa mapabuntong hininga nga si Xiaoyu, at naisip na dahil nais umano ni Shu na sumama ang tingin sa kanya ng mga tagal-universe, ay tutulungan niya ang kanyang kuya na matupad ito. At agad nga niyang sinabi, na ikulong umano ni Shu ang lahat ng mga scholars na andito sa lugar na ito ngayon, at magpatuloy sa pamimigay ng libro sa ibang tao o mamamayan ng universe. Sinabi nga din niya, na magiging mabagal umano ang pagkalat ng balita pag wala ang mga scholars, gayunpaman ay mas mainam na daw ito, kaysa naman hayaan niyang may pagkalat ng mga scholars ang chismis, at puro pambobola ang kanyang marinig. Mautak ka talagang bata ka, wika naman ang ating bida, sabay sabi na ngayon din ay gagawin niya ang plano ni Xiaoyu, at habang puno nga ng pagtataka at napapatanong ang mga ito sa ating bida, ay bigla niyang ginamit ang kanyang star chart upang ilagay sila sa isa sa mga planeta nito, at dito ay sinabi ni Shu na manatili na muna sila sa lugar na ito. Pero wag nga daw nilang kakalimutan na kopyahin ang mga nakasulat sa libro, gayon na din ang patungkol sa kanilang homework, sabay sabi na regular siyang magpapadala ang pagkain sa kanila. Pero imbis na magalit nga sila sa ating bida, ay hindi at sinabi nilang kapakanan daw nila ang iniisip ng hari, at malamang nga daw na naisip ng hari na nalasan na ang kanilang mga utak, kaya sila pinadala sa lugar na ito. Hindi nga din daw nila akalain, na masyadong maalalahanin sa kanila ang God King, kahit ito pa lang ang unang beses nilang nagkita, kaya naman daw hindi nila pababayaang madismaya ang ating bida, at kinuha nga nila ang mga panulat at notebooks, upang agad-agad ay mag-aral at tapusin ang kanilang mga gawain. At dahil dito ay halos masiraan na nga ng ulo ang ating bida, at dahil sa sumable ang plano niya sa mga scholars, ay inumpog na lang nito ang kanyang ulo sa pader, sabay sabi na sino daw bang mag-aakala, na ang mga scholars ng universe ay kayang ma-brainwash ang sarili nilang mga utak.